would like to introduce Netcore. It's a developed by SharkNet, smart load balancing for Microtech. So basically kasi most of the ISPs having issue distributing their ISPs sa kanilang mga network. So most commonly, ang nagiging setup nila is ay PCC. Okay ang PCC, kaso nga lang nagiging problematic siya lalo na sa mga yung mga sensitive sa mga pagpapalit ng IP like banking, e-wallets, VPN, games. So nagkakaroon dito ng sudden disconnection kasi nagpapalit-palit sila ng IP address dahil yung PCC is ang kanyang algo is i-distribute yung connection sa mga ISP mo. So, ito naman, to solve yung issue na yon and to reduce yung develop kami ng isang application where will push and balance yung mga subscriber according dun sa ISP configuration nyo. For example, meron kang 5 na ISP, you have 500 Mbps, you have 1 gig. So, pwede mo silang hatiin in percentage. For example, sa mabilisang computation, pwede kang maghati ng 20% para sa 5 5G. So, ibig sabihin, kukumpute ni Netcore yung total subscriber mo and then a-allocate niya 20% doon sa bawat ISP mo. So, ganun siya gumagana. So, to give you a quick introduction. So, features is a smart balancing. Automatically, it's a Linux-based web application. So, ito, kailangan install sa Linux server. So, minimum requirements, mababa lang naman ang CPU usage nito. Hindi ito kumakain ng masyado CPU. Requires only like kahit mga i3 or lower na processor, at least 4 GB RAM, 100 gig storage. So that's enough para i-run yung application na to. Microtech load balancing and smart subscriber distribution. It support both IPOE and PPPoE. So sa loob nito, kaya niya nang i-fetch or i-pull yung lahat ng data ng PPPoE server mo. Kahit 10 yan. So ang gagawin niya, i-consolidate niya lahat ng subscribers mo and then i-distribute niya doon sa mga upstream mo. So, meron na din siyang IPOE if you are going to migrate with IPOE. So, meron na din siyang IPOE or DHCP support. So, siya na din yung mag-authorize. Siya na din yung magbabato kung saan may available na allocation na pwede siya. So, automatic yon. Pag may kumunik, so titignan niya kung saan merong kulang, doon siya papasok. Distribute users across multiple upstream by percentage. So, tatlong type siya by percentage, per subscriber count, or manual assignment. So, pwede mo siyang i-fix count din. For example, dito sa ISP1 mo, gusto mo 30 users lang. So, pwede mo siyang i-allocate ng ganun paraan. Or by manual assignment. So, pwede ka mag-create ng allocation and then may specific users ka lang na gusto mo siyang i-allocate doon. And then, what happen is magkakaroon na to ng, magge-generate to ng LibreQoS file na ipupush sa LibreQoS server mo. Core helps optimize bandwidth usage, prevent upstream overload, reduce TCP drop, and improve performance for VPN, online games, video call, streaming, and other real-time application. Kasi nga, hindi pa palit-palit yung ISP nyo, so magiging stable to yung mga nakakonect sa inyo. So, naka-sticky yung bawat user sa ISP. So, hindi siya papalit-palit. Uptime Robot integration for monitoring. So, naka-integrate din dito yung Uptime Robot. Kung familiar kayo, it's a free cloud-based monitoring platform na kung saan pa pwede siyang mag-monitor ng mga upstream nyo as long na meron itong public IP address. Netcore is designed to improve network performance and provide a better user experience and reduce PU usage. So, since lumalabas itong policy-based routing, naka-static siya, so mas less yung CPU usage sa Microtech routers natin. So, it's a smart load balancing, LibreQ integration, IPO and PoE support, and real-time monitoring, and remote access. So, magkakaroon ka din dito ng public access, pero secure to. It requires your one-time PIN bago ka makalagin. So, kahit nasan ka, pwede mo siyang makontrol yung load balancing ng network mo. So, ang pinaka-core function niya is yung bandwidth allocation management. So, as
said earlier, meron siyang percentage allocation. For example, distribute user based on a set percentage per app stream. Example, ISP 160 and ISP 2 is 40%. So for fixed subscriber count, assign a fixed number of subscriber to each app stream. Example, ISP 1 is 500 and ISP 2 is 300. Sa manual entry allocation, manual assign specific subscriber selected upstream for full and control and custom routing. And then, ayun nga, so pupush niya yun lahat papunta kay LiberQS naman. So, ito yung dashboard naman niya for Uptime Robot kung saan imo-monitor niya lahat ng public IP mo or upstream as dapat merong public IP para gumana to. Kung wala naman, okay lang din. Wala naman problema. Load balancer utilization dashboard. So, ito makikita mo yung utilization ng bawat upstream. So, ako meron akong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 upstream. So, ito yung members niya or subscriber, capacity, and yung live traffic ng RxTX and utilization. So, sa dashboard overview, meron tayong IPOE, count, yung PPPoE mo, yung offline, yung how many routers, at kung ilan yung nakasync sa LiberQS na user. So, yung traffic monitoring, yung aggregated na yan. So, lahat pinagsama-sama ng ISP mo. So, ito yung overview niya. So, papakita ko sa inyo yung mismong application. So, ito yung isa sa aming mga... So, ito yung live na dashboard niya. Sa routers, dito nyo i-add yung mga routers. Gagawa muna kayo ng core and then yung access router. Sa subscriber, ito yung IPOE niya or DHCP. So, pag nakakita siya or may nag-list na DHCP, automatic lalabas na siya. Pero by default, naka-unauthorize siya. So, kailangan yung i-authorize, kailangan yung lagyan ng profile. Otherwise, hindi siya magkakaroon ng internet. And then, ito yung profiles for IPOE. Of course, magkahiwalay yung sa PPPoE profiles. At ang kagandahan pa dito sa profiles is pwede kang mag-set ng schedule override. Ibig sabihin, kung for example, kung gusto nyo sa gabi na kukunti gumagamit, pwede kayong mag-speed boost para sa mga subscriber nyo for extra features ng internet ninyo. For example, ako gumagamit ako ng, let's say, dito. So, ang original ko is 100 Mbps. Pero pagdating ng 10:30 to 8 is magiging 200 Mbps na siya. So, ganun siya gumagana. And you can have multiple conditions para ma-override yon. So, automatically, mag-a-adjust yung bandwidth niya. Kasi most of the time na makikita ninyo na yung bandwidth nyo wala namang gumagamit sa gabi. So, pwede nyo increase para doon sa mga nag-work from home or nagtatrabaho sa gabi. And so on. So, pwede kang gumawa ng profile dyan. So, sa PPPoE naman, once na ma-add mo yung routers, isi-sync mo na siya, ida-download niya lahat yung PPPoE mo. And then, ayan, madedetect niya na kung online or offline yung users. And pwede mo siyang i-disable or override yung bandwidth. Or pwede mo din siyang change profile. So, wala naman masyado dito sa profiles. Galing ito sa MikroTik. So, pwede ka mag-add pero mas maganda yung galing din sa MikroTik yung profile. So, sa LiberQS Sync, ito papakita niya kung ano yung logs ng ginagawa niyang pinupush niya yung data papunta sa LiberQS. Then, ito yung load balancer kung saan po pwede kayong mag-add ng mga load balancing niyo. For example, nag-add ako ng 1.1, 16%. So, nag-allocate siya ng 167 members automatically. Pero 165 lang talaga dapat. 166 ang target. So, yan. May graph din siya and monitoring. Naka-up din yung sa Uptime Robot monitor niya. So, pag nagkaroon ng down yan, i-disable niya yan. Yung members na to, i-distribute niya dito sa ibang available automatically. And then, kung for example, gusto nyong mag-assign. For example, ako, i-search ko lang yung isang users. Let's say, office router. So, pwede ko siyang ilipat-lipat. So, gusto ko siyang ilagay sa iGate. Currently, nandito siya sa isang address list na to or upstream ISP na to. So, swap ko lang siya. Then yun, nandoon na siya. Basic na function ng platform ng application na to. So, automatically, hindi nasasakit yung ulo mo. Paano ba babalansehin ng tama yung mga upstream mo. So, makikita natin dito sa tree kung ano yung i-configure mong ISP doon
yun yung magiging pinaka-tree niya. So, makikita mo lahat nung naka-assign dito automatically. For example, naglagay ako sa iGate itong dalawa kanina. So, yun, Office Hex, Office Router. So, sila yung gumagamit. So, alam ni LibreQS na itong upstream na to is may limit na 500. So, ma-enhance siya ng tama kasi alam niya yung limit. So, for demo, let's say, meron ako dito kasing test. Kung gaano. Okay, siguro meron akong si test natin, si Windows test. Okay. So, ngayon nandito siya sa ISP3. Si Windows test natin, try natin. Nasa ISP3 daw siya. So, maglalagin ako doon sa... Ang bandwidth niya is... Hanapin natin si... Ito, ang bandwidth niya ay profile 200 Mbps residential. So, mag-login tayo. Si 100, actually, hindi naman tama itong profiles ko. Hindi siya eksakto. So, 200 Mbps residential and then meron siyang schedule na 1032. So, dapat 250 na siya. So, pag inanap natin si test, 250 ngayon ang bandwidth niya. So, try natin i-open itong virtual PC na to. So, ito yung virtual PC. So, mag-test tayo dito. So, makikita natin dito yung yan. So, kumukuha na siya ng bandwidth. So, makikita din natin dapat dito na umaangat yung 1.1 kasi andito siya. So, 1.1 nga ba? Nasa 1.3 pala. So, sa 1.3 yan, kita natin. Tumaas yung usage dito. And then yan. So, kita ninyo, yung latency natin is yung 0 ms. So, ibig sabihin, walang nagda-drop na. So, malinis. Sobrang linis. Kasi nga, maganda yung distribution niya. Ang kagandahan pa nito, pwede din tayo mag-create ng, let's say, bypass for speed test in case na gusto mong bumalik na. So, yan. 500 siya. Magsabay-sabay man ang gamit yung user. So, talagang gaganda yung quality of experience ng internet. So, yun lang. Sa may mga additional na questions, we can have like live demo para sa mga question and answer. Sa mga gusto mag-avail, please PM and so we can discuss yung current network topology nyo, ano yung mga changes na kailangan sa Microtech ninyo. So, kailangan i-discuss muna yun before the implementation. Okay, anyway, thanks again for watching this video. Have a nice day.